Ano kaya ang gagawin ninyo guys kung kayo ang nasa kalagayan nitong ikakasal, no? So ito yung trending ngayon na isang lalaki na malapit ng ikasal sa kanyang kasintahan. Tapos ang nangyari pa biglang naglaho yung kanyang mapapangasawa. Sakit nun, pre. So ngayon, eto pag-usapan natin, no? Ano kayang nangyari dito sa babae na to? Bakit kaya biglang nawala siya? Malapit na siyang ikasal. Sa tingin nyo, ito kaya'y tumakas o chinoge? So ito guys, no, pag-aisipan to sa mga kapulisan natin, no, kung nasaan kaya itong babae na to. Putok to ngayon sa social media, sa lahat ng balita, sa mga news, sa mga article, etong pagkawala ng isang babae o isang bride na malapit ng ikasal. Sinasabi nila dito, yung babae daw hindi daw gusto yung lalaki, kaya hindi na siya bumalik. Ayon kasi sa kwento ng kanyang kasintahan dito, ay umalis daw ito, may pinuntahan, no? Upang kumuha daw di umano ng ano ba yun, shoes ba yun? Shoes ba na gagamitin sa kasal nila o yung sandals ba? Di ko alam kung sandals ba yun, no? So eto, panoodin natin ngayon yung video at tingnan natin kung ano kaya ang tunay na nangyari dito sa babae. So eto, panoodin natin. Samantala, 4 na araw bago ang dapat ay pinakamasayang araw ng kanyang buhay, bigla na lamang nawala ang isang soon-to-be bride sa Quezon City. Isang misteryong ngayon sinisikap lutasin ng Philippine National Police. Ang buong detalye mula kay Paul Montibon. Disyembre 10 nang huling makita si Shara de Juan, 30 anyos, ilang araw bago ang kanyang nakatakdang kasal noong Disyembre 14, taong 2025. Ayon sa pamilya, nag-text si de Juan sa kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes na pupunta lamang siya sa Fairview Center Mall upang bumili ng sapatos na gagamitin sa kasal. Ayun. So, umalis daw pala ito pang bumili ng sapatos, no? Nagpaalam siya, sa Fairview siya pupunta. Kaya lang, sa kasamaang palad, hindi na siya nakabalik. Ano kaya? O saan kaya nagpupunta itong babae na to? Nagkita kaya sila ng kanyang sinasabing bibilhan? O baka hindi na siya nakaabot doon? O baka may masamang nangyari sa kanya kaya hindi na siya nakauwi? Mula noon, hindi na siya nakauwi at wala na ring balita tungkol sa kanya. Batay sa investigasyon ng pulisya, naiwan ni de Juan ang kanyang cellphone sa bahay habang naka-charge. Isang detalye na patuloy na sinusuri ng mga otoridad. Inaalam na rin ng mga forensic team ang mga posibleng lead gamit ang cellphone ni Shara upang matunton ang kanyang huling kilos bago mawala. Itinaas na sa 20,000 piso ang pabuya sa sino mga makakakita kay Shara. Ang PNP naman agad na nangako ng tulong para lutasin ang kaso. Ito, malaking hamon to sa PNP ngayon, no? Kung paano nila lulutasin itong nawawalang bride na to. Kasi, iniwan niya yung cellphone. Iniwan niya sa bahay nila, no? Na naka-charge o doon sa bahay ng kanyang, o sa bahay nga nila, mag-asawa, no? So, kung naka-charge, so hindi talaga nila makukontak to. Yung iba nga, may sinasabi, bakit hindi daw nagtaka yung lalaki daw dito na iniwan yung cellphone. Kasi kung may barak naman siyang tumakas o hindi sumipot sa kasal, o baka yung iba nga sinasabi, baka nakipagkita sa ibang lalaki nga daw. Hindi natin pwedeng husgahan kaagad, no? Kasi wala pa namang ebidensya. Pero yun yung iba sinasabi na baka sumama sa ibang lalaki nga daw, nakipagkita tapos ayaw dito sa lalaki na ikakasal sa kanya, no? Ito talaga yung malaking hamon sa PNP upang malutas to. Yung iba pinag-iisipan na baka chinogi na, natigok na, o pinagplanuhang dukutin. Yung iba, yun ang lumalabas na bagi-bagita o haka-haka
So magagaman natin yan kapag sagot na tong investigasyon, no? May sagot na investigasyon ng PNP dito. Nasa naman ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nortates Jr. ang Special Investigation Team na pinamumunuan ng Quezon City Police District na berbikahin at patunayan ang lahat ng impormasyong nakalap mula nang maiulat ang insidente. Nananawagan din si Police Lieutenant General Nortates sa publiko ng tulong kasabay ng pagbibigay diin na mahalaga ang kooperasyon ng komunidad sa paglutas ng kaso. Tiniyak niya ang lahat ng impormasyong ibibigay ay mananatiling confidential. So ayan guys, so sa mga kilala dyan o namumukaan ninyo, no, may pabuyang 20k. Baka sakaling mapansin nyo sa daan, makita nyo sa daan, jackpot kayo, may 20k na kagad kayo, no? So sa tingin nyo kaya guys, ano kaya ang nangyari o tunay na nangyari dito sa babae na to, no? Bakit kaya siya bigla nawala? Sa mga babae dyan, alam ko ay may sagot kayo dyan, no? Anong mga opinion ninyo dyan? Comment nyo nga sa ating video. Na sa ganun baka sakaling may mga iba't ibang mga dahilan kung bakit bigla nawala yan o wala naman sanang nangyari sa kanya na masama, no? So sana ay tumakas na lamang siya kung ayaw niya talaga sa lalaki. So yun lang. So kung nakabot kayo sa video natin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Lagi kayo updated sa mga next pa nating mga video.